Attorney, ito po bang habeas corpus, itong petition na ito, sakali para lang mapag-usapan, if ever po na makakuha ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema, ang kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari bang gamitin ito sa International Criminal Court? Dahil, di ba, nagko-question doon sa naging proseso, sa pagpapadala, kumbaga mayroong, if ever man mayroong something na problema doon sa naging proseso, maaari bang maging void yun at makatulong upang maipabalik sa bansa ang dating presidente at parang mag-reset ulit kung meron mang warrant, dadaan ulit sa proseso na sinasabi po ng international law at batas po natin dito sa Pilipinas, attorney, sa tingin niyo po? Yan, mga scenarios yan. That is one of the best scenarios. Na kung mangyayari yan, the Philippine government will be ordered to do whatever it takes, whatever yung diplomatic na mga initiatives nila to bring back na former president. Kasi ang habeas corpus naman ay ipresentar mo yung tao sa korte. Yan ang isa sa mga best case scenarios na mangyayari sa kaso nito. Opo. At saka, opo. Sige po. It would set a precedent na kung may mangyayari na pareho kahiyantulad, similar with the case of former president, na dadaan ito in accordance with the requirements that may be defined by the Supreme Court under this case. Opo. Dito naman po sa naging komento ng Malacanang na sinasabing nire-respeto nila ang desisyon po ng ICC. Sa pananaw niyo po, ito po ba ay paano nyo binabasa itong mensahe na to? Legal positioning of ito or political messaging or ano po, attorney? Everything is political, Admar. So, political lahat ito. Kahit na nga desisyon ng ICC is political. Ano mangyayari yun na ang desisyon sa ICC ay based on possibility na possible na kung bigyan ng interim release, possible na tatakas yung former President Duterte. Light rest, possible. Possible raw na ma-influence niya yung mga witnesses. Possible daw na maka-interfere siya sa proseso ng kanyang hearing. Alam mo, paano mangyari yan sa isang 80 years old, very weak, physically weak, meron pang problema sa kanyang mental cognitive niya, meron ng malimutin na siya. Paano siya makatakas? Ngayon, paano siya maka-influensya ng mga witnesses? Kung nandoon siya sa ibang bansa, hindi mo siya ibalik sa Pilipinas. Kahit na nga ibalik sa Pilipinas, paano magawa niya? Wala na siyang power dito. Sila nga ang pinipersecute ngayon. So, it is comical to listen to the arguments. So, yan talaga ang decision. Sa palagay ko, ICC is just trying to preserve its existence kasi to justify their budget. Alam mo naman, wala silang ginagawa. They are being paid through the contributions of the member states. At saka wala silang ginagawa. So si President Duterte ang ginagawa nila ngayong example para mapapanatili ang kanilang existence. Wala silang ibang kaso na in-handle kasi they cannot enforce the warrant of arrest against Netanyahu of Israel. Hindi mo pwede kasi the Israeli government is very protective of their own people at saka yung sovereignty nila. They cannot execute a warrant of arrest against anyone in the United States of America. Yung mga army nila o mga officers nila kasi ang Amerika mayroong batas na kung may mga ICC na pupunta doon para mag-investigate ng mga war crimes na ginagawa ng kanilang mga sundalo, yun dito mga ICC na mga
personnel will be arrested at saka yung kanilang mga bank accounts will be frozen. They can't enforce the warrant of arrest against Vladimir Putin. Baka papatayin sa papunta sa ng Moscow. Kaya ngayon, si Duterte ang kailang ginawa nila parang exhibit para to show to their masters sa kanilang nagsisweldo sa kanila na, hey, we are worth maintaining your budget kasi, ito, may ginagawa kami. Ano yan maging war criminal? Wala bang gira dito sa atin? Saka yung war on drugs is just a policy. At saka, paano ma-justify yung crime against humanity na ang kuangan, sinasabi nilang pinapatay, 54 lang. At saka may ebidensya ba na it was the former president who ordered the killing of these people? Hindi ka na-investigate. Yung ibang pinatay dyan ay pinatay ng mga drug syndicates din para to silence their operations. Hindi rin tinitingnan nila yung mga pinatay dyan ay pinatay ng mga pulis kasi sila yung mga runner nila. So, meron bang dokumento? Meron bang document na may pakita na the president as a policy order in a written document na papatayin yung lahat ng mga criminals na ito? Wala sila mapakita. Kasi wala naman. It's just, siguro may mga harsh language siya. Pero yung harsh language niya, it's all about if your lives are at stake, dapat, wala naman yan, you have to protect yourself. Yung self-defense at saka yung performance of your duty, lawful performance of your duty as a policeman. So, kaya nga, mahirap tanggapin itong desisyon na ito, pero everything is political. Opo. Dito po sa naging pahayag po ng Malacanang, ito ba'y malinaw din na palatandaan or kumbaga malinaw na kumbaga merong pagkakasalungat doon sa paninindigan ng bansa na hindi tayo saklaw ng jurisdiction ng ICC, itong respect the decision comment ng palasyo ng ating Malacanang. And meron bang konsepto din sa international law na respect without recognition, attorney? Admar, consistent naman sila. Kasi sila man ang papadala kay President Duterte doon sa ICC. So, expected na happy sila sa desisyon na yan. Kasi kasama sila sa plano na yan eh. Sino naman ang nagpapadala doon? Gobyerno naman natin. Alangan naman na hindi sila masiyahan sa desisyon. Ginusto man nga, Manila yan from the very beginning. So, the palace is just consistent with what it started the moment it allowed the abduction and this turning over of the former president to a foreign tribunal. So walang inconsistency diyan. They are consistent with what they believe in, what they decided on. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, dito po sa mga issue ng kaliwat kanang mga kilos protesta tungkol sa korupsyon, sa development po sa ICC, mga sinasabing mga involved dito po sa korupsyon. Ano po yung nakikita nyong institutional stress test sa political and constitutional framework? At kung lagi po itong nabobrought up, lalo itong mga problemang inihahayag ng taong bayan po, attorney, kakayanin pa ba ito? Kumbaga, kakayanan ba itong matabunan ng papogi lang, papogi points? Sa tingin niyo po, attorney, kaya pa bang magtagal ang administration na ito kung ito'y paulit-ulit po na nangyayari po sa ating bansa ngayon? Hindi pa natin napag-uusapan pa nga dito. May dagdag natin yung problema din sa ating ekonomiya po, attorney. Okay nga. Itong mga sigaw, part ito sa ating democratic process, part ito sa ating the freedom of expression kasi yan man talaga ang cornerstone of our democracy.
no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, kasama yan. Then the government also has all the wherewithal to preserve the republic and argue to the people that what we are doing is in accordance to your welfare. Kaya niyang thesis, antithesis principle para makagawa tayo ng synthesis. Now at the end of the day, kung meron ang mga tao people are assertive of the rights, talagang mangyari yan kasi itong pangyayari nito, it has already acquired a life of its own. May buhay nito. At saka itong buhay nito, mag-mutate ito. Hindi natin malaman kung saan hantong. As long as mayroong grievances ang tao, talagang it will create a life of its own. So, it will expand, it will escalate. Now, the government has to contain this. Talagang gagawin ng paraan to stop this escalation of grievances. Ngayon, ang isang factor nito na parabang breaking point din dito, itong economy. Now, kaya nga everything is fluid. The government has to do something in order to restore the trust of the people para itong yung galit ng tao ay maibsan at saka the people will bring back their trust to the government. That's the time that the government will be able to survive. Parang ang gobyerno ay para itong barko So, there is a storm ongoing. Ang problema kung ang barko nito ay may butas na. Now, the holes must be plugged. Now, kung ang butas ay lalaki at daming butas, now eventually, yan ang problema na baka malunod ito. Ano bang Tagalog sa lunod? Kaya nga, we have to watch the developments as it unfolds.